Breaking update, Paktay, COA, Tumestigo, Palasyo at Kongreso. Grabe, anomalya, PDIC. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Ayan, syempre nais ko nga pala kayong batiin ng Happy New Year mga katunay. Ayan, 2025 na at nalalapit na ang eleksyon. At syempre, think before you vote. Yung sinasabi ko nga dati, na tignan nyo muna, maigi. Yung mga taong kumakandidato, wag tayo basta boto ng boto. Ang hirap kasi yung basta boto na lang tayo ng boto, dyan tayo napapahamak. Yung mga magagandang magsalita, yung paniniwalaan mo, wag mong paniniwalaan. Oh, ako hindi ako naniniwala sa mga ganon. Mas tinitignan ko yung reaksyon, di ba? Ayan. Siyempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hindi lang po pala PhilHealth ang kinunan ng ating gobyerno ng pera, pati po pala PDIC, no? Yung Philippine ano ba yung PDIC? Teka, titignan natin yung meaning ng PDIC. Hindi po pwede tayo magkamali. So ang PDIC po ay Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayan, ha? Yan. Deposit Insurance Corporation. Ito po yung pag nagdeposito ka po sa bangko, tinitiyak po ng PDIC na masusulian ka, magsaraman yung mga bangko. Okay. Susulian ka ng hanggang 500,000. Parang yan po yung... So ang magiging papel ng PDIC, kung sakasakaling halimbawa siguro parang mabankrupt yung bangko, di ba, magsara, o tapos may iniipon ka sa bangkong yon, kung wala silang mailabas sa'yo, na yung inipon mo maibalik sa'yo, yung PDIC ang magbabalik sa'yo nung perang naipon mo, yung diniposito mo. Aba. Deposito ng pera mo, hindi ka kakaba-kaba. Yun. So yung mga kakabahan lang po sa bangko, yung mahigit 500,000, yung kanilang dineposito, no? Pati pala yun lang. So 500,000. So kung ikaw pala nakaipon ka sa bangko ng halagang 5 milyon, 'di ba? Parang yung yung 500,000, yun lang yung maibabalik nila sa iyo. Tapos yung naipon mo, yung sobra, para magiging TY na lang. Para mas maganda pa lang, mag-ipon ka na lang sa sarili mo eh. Gumawa ka na lang ng bolt. Gumawa ka na lang ng bolt. Tapos yung 500,000 lagay mo sa bangko, di ba? Tsaka sa panahon ngayon, parang ang hirap mag-ipon ngayon sa bangko kasi nagkakaroon ng mga ganyan, mga balitang ganyan. Yan, PDIC na yan, kinunan. Kung magsara yung bangko, walang pera yung PDIC. So, etong PDIC, kinunan din. So, yung PhilHealth, kinunan ng pondo. Tapos, ito ngayon, yung PDIC, kinunan din nila. Parang ganun. Yan naman ang hirap eh. Diba? Kuha na lang ng kuha kung saan-saan. May nabalitaan pa nga akong isa sa mga source natin, no? Ito, balitang chismis, di natin ang balitang chismis ba to? May balita ako na yung mga vloggers naman daw ang parang planong idemanda. Kasi kung sino daw yung mga magsasalita na, kung sino yung mga magsasalita na corrupt, yung mga ngayon, takbo ngayon ng is ididemanda nila, parang ganun. Alam nyo kasi, siguro para sa akin lang, no, opinion ko, hindi naman siguro makakapagsalita yung kung sino mga vlogger ang magsalita na corrupt si ganto, corrupt si ganyan, corrupt si ganto, ganyan, ganan, ganyan. Kung wala naman siguro silang nakikitang basihan. 'Di ba? Kung wala silang nakikitang basihan na pwede nilang maging idea na, gano'n na ata ginagawa nito eh. 'Di ba? Syempre nakikita nila ganito nangyayari. Ano ba bang papasok sa isip nila? Ako, nagbibigay lang ako ng komento. Hindi ko sinasabing corrupt kung sino man ang corrupt. Nagre-reaction lang kami dito, 'di ba? Kumbaga, yung source na nakukuha namin, doon namin nakukuha doon sa source na nire-reactionan din namin. Diba? Parang ganun lang yun. So, nagko-komento kami. O kaya,
kung gusto nyong wag matawagan ng mga ganun o masabihan ng ganyan na, oh, corrupt ganito. Dapat ipakita nyo. Dapat i-explain maigi sa mga tao. Diba? Yun naman ang kailangan eh. Kulang lang kayo sa explanation. Diba? Kung meron tayong explanation is wala tayong problema. Kaya nating harapin ng sabay-sabay ang kinabukasan. IC, anak ng tinapay na gobyerno to. Bukod pa po dyan, no? Meron pa po, eto po, ngayon lang natin natutuklasan. Talagang ginawa pong diversion. Kaya syempre kanina pa ako nagsasalita, no? Nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre supportahan natin yung kanyang YouTube channel, mga katunay, si Sir Badong Aratiles. Tuloy natin. Ang dami po palang mga pinagkukuha ng pera nito, no? Bukod po dyan, meron pa pong 242 billion. 242 billion. Ito po ay COA report, no? Flinag po So, ng nagsalita yung COA COA. itong state universities at iba pong government agencies, no? Nagkakahalaga po ng 242 billion. It's either delayed or defective projects. Grabe po. Daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin dito sa Ano ba yan? Bakit naman ba kuha ng kuha? Ano ba pa? Hindi. Ito lang nga sa akin lang ha. Nagtatanong ako, bakit ba kuha ng kuha? Para saan ba? Saan ba gagamitin? Yan ba ay gagamitin sa pag-asenso ng ating bansa? 'Di ba? Bakit nakuha ng kuha? Ano bang meron? 'Di ba? Pag kumukuha kayo, mambalato naman kayo. 'Di ba? Kasi katulad niyan, kukuha ng pondo, nababalitaan natin na ganyan. Paano pag nagkaroon tayo ng emergency na pangangailangan, saan tayo huhugot? Saan din kayo kukuha? Diba? Kung sakasakali na, wag naman sana maubos. Diba? Kung may pinaggagamitan kayo, kaya tuloy na iisip ng karamihan na gano'n ang ginagawa, na masama ang ginagawa. Kasi hindi nyo maigi i-explain sa mga tao kung ano talaga ang dahilan, kung bakit nyo kinukuha, kung saan nyo ginagamit, pinapatunayan nyo, ito, pinaggamitan namin, nagpagawa kami ng 3 simbahan. Diba? Ginastos na namin ng 3.5 billion bawat isang simbahan. Nagpagawa kami ng tulay. Diba? Ini-explain para yung mga tao nagkakaroon ng basihan. PWH pa lang, daan-daang bilyon po ang depektibo o na-delay na proyekto, DOTR, etc. Pero hindi po natin nalalaman kasi po ginawa po nilang diversion. Ngayon po natin mapagtatanto na sa dami po ng ginagawa nilang kalokohan behind the scene. No? Behind the scene po kasi masyado tayong tutok. Lahat po tayo, pati po ako, ang tinutukan po natin yung mga investigasyon laban sa mga Duterte. Kumbaga parang sinasabi ni Sir Badong dito, no? Sinasabi ni Sir Badong, parang sinamantala yung pagkakataon, 'di ba? Sinamantala yung pagkakataon na nakatutok sa mga tao, sa mga Duterte doon sa investigasyong nangyayari. Tapos may mga nangyayari na palang mga katkungan. Hindi sa akin ang galing yan, ha? Huwag niyo ako ididimanda. Nadinig lang din natin at binibigyan natin ng reaksyon. Nagbibigay lang tayo ng opinion. Baka kung hindi nyo ginagawa, edi very good. Diba? Kung ginagawa, that's bad. Diba? Kumbaga parang doon na divert lahat. Diba? Doon sa investigasyon sa mga Duterte. Habang pabawas naman yung galing din, no? Para tactics din yung nangyayari. Pero daan-daan bilyon po pala ang hindi na binabalita. Akala natin PhilHealth lang. PDIC po. Yung pong mga deposito nyo sa bangko. Pinakialaman din pala. Kinuha na ng 117. Nakakagalit po. Naku, parang napakahirap naman magtiwala na ngayon sa bangko. Paano ka ngayon makakapag-ipon? Hindi mo na alam kung saan ka mag-iipon. Bibili ka na lang ng alikansya dun sa online. Yung babasagin. Diba? O kaya magtayo ka na lang ng malaking alikansya sa bahay nyo. Butasan nyo yung pader. Diba? Parang sa nangyayari ngayon, paano ka makakapag-ipon? Diba? Kung pati yung sa bangko is nagkakaroon din ng problema.
Diba? Ang hirap nung ganun. O paano halimbawa, o malugi yung bangko, magkaroon ng problema, magsara, o yung PDIC nakuha na, naubos, o di ba, naubusan. E paano mo ngayon mababayaran yung mga tao? Ano ipambabayad dun sa mga tao na may diniposito dun sa bangko? E di tiway na lang, parang nakakatakot naman mag-ipon. Ano ba yan? Kahit sa PhilHealth naman kasi, di ba? Parang ang hirap-hirap na ngayon mag-ano sa PhilHealth. Hindi mo na alam kung saan kalulugar. Kaya nga yung mga taong bayan yung nahihirapan sa nangyayari ngayon, hindi nila maintindihan kung ano na yung nangyayari, sitwasyon, kung bakit ganyan. Hindi mo na alam kung paano ka mag-iipon. Kaya parang mas maganda siguro parang sa sarili mo na lang eh. Mas tanggap mo pa na ikaw ang gumagastos ng pera mo. Pag natutuklasan natin to, grabe po. No? Habang pong pinatatampok nila, pinag-uusapan ng media, ito pong nangyayari na wala naman po talaga silang mapatunayan hanggang sa mauwi po dito sa tinatawag nating impeachment na mga Mary Grace Piatos na wala naman pong sinasabi ang COA na katiwalian. Sa isip lang po, sa audit lang po ng mga congressman nagkakaroon ng katiwalian. Ito pong tunay na katiwalian, hindi na po natatalakay. Ayan ang hirap eh. Ang nangyayari kay VP Sara, no? Kay VP Sara Duterte, nabibintang lahat, no? Ang problema, yung mga katiwalian na sinasabi. O kaso nga lang may mga nababalitaan tayo, 'di ba? Na ganyan. O hindi natin sinasabi kung sino, bahala kayo sa buhay niyo. O diba, kawawa yung tao, si VP Sara, pinagbibintangan ng kung ano-anong katiwalian sa buhay niya. Wala naman siyang ginagawang masama. Samantalang, yung Commission on Audit ang nagpapatunay na walang kasalanan si VP Sara at inosente siya sa lahat ng mga pondo na ginagamit niya. Pero, dun sa Kongreso, is meron siyang ginagawang hindi maganda dun sa pondo. Samantalang ang nakakaalam ng mga pondo-pondo na yan na ginagamit ng mga politiko o kung sino-sino mang ahensya ng gobyerno, ang nakakaalam kung sino ang tama na ginagamit yan ay ang Commission on Audit. So pinatunayan na ng Commission on Audit na inosente ang isang Sara Duterte at walang ginagawa. Pero patuloy pa rin siyang dinudurog ng ganyan. Habang si VP Sara ay nasa hot seat, lumalabas naman yung mga alitap-tap na gumagawa ng gantong anomalya na hindi naman talaga nakikita at iniimbestigahan. Ayun yun. Yan po ang gusto ng gobyernong ito. Daang-daang bilyon po ang pinaplag ng COA. COA po ito ha. Samantalang yung DepEd at saka OBP, malinis po sa COA. Nakatanggap po ng tinatawag nating unmodified or unqualified opinion. Ibig sabihin po, nakapasa sa international standard ng auditing pagdating po sa paggastos ng pera. Pero po, maliban po dyan, no? Tuloy-tuloy pa rin po ang paninira nila hanggang ngayon. Sir Badong, hindi naman natin masisisi sila kung bakit sila naninira kay VP Sara. Alam natin na si VP Sara ay malinis, no, inosente sa lahat ng bagay. 'Di ba? Wala siyang ginagawang hindi maganda. Ang kinatatakutan lang kasi nila niyan ay yung pagdating ng 2028 presidential election. Na si VP Sara ay kumandidato bilang presidente at alam nila sa sarili nila 165% na mananalo si Sara Duterte sa pagiging presidente. So kapag siya naging presidente, sino ang mga magsasaper? Di syempre, yung mga nagpapasasa sa biyaya ngayon. Sila yung magsasaper ngayon. Sayang yung diskarte natin, mawawala. Diba? Aasa na lang tayo sa sweldo-sweldo natin. Diba? Sayang yung mga pitikbugan ng kunwari. Mga ganyan. Siyempre, alam natin, kapag si Sara Duterte ang naging presidente, lahat talaga galit ang mga Duterte sa mga corrupt talaga. 100% talaga yon. Talagang
iimbestigahan talaga nila lahat yan. Talagang iisa-isahin talaga nila yan. Uungkatin talaga nila yan. At talagang kailangan talaga is nakikita talaga nila yung nagiging gastos ng gobyerno at pinapakita sa tao. Ganun naman yun eh. Yun ang ayaw mangyari nung iba, kaya ayaw nilang manalo si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ay anti-corrupt. O, hindi natin sinasabi kung sino yung corrupt, ha? O, bato-bato sa langit, tamaan, bahala kayo dyan, nagre-reaction lang tayo. Grace Piatos pa rin. Hindi ko po maintindihan kung paano po napapaniwala yung mga tao. Piatos. Pero sa kabila po pala niyan, no? Yung mga pera po natin na daan-daang bilyon, magkano po yung pinag-uusapan natin? Na confidential fund ni BP Sara, 125 million. 125. Dito po, daan-daang bilyon. Mantakin nyo, si VP Sara, di ba? Ayaw nilang tigilan. Ang sinasabi nilang kinurap-kurap daw ni BP Sara ay 125 million. 125 million, hindi sila makatulog. Samantalang yung nangyayaring problema ngayon na mga pitik-buga ay daan-daang bilyon. Ayan, sabi ni Sir Badong yan, ha? Daan-daang bilyon pero hindi naiimbestigahan. Pero si BP Sara, 125 million, hindi sila makatulog. O, diba? Kawawa naman si Vice President Sara Duterte natin, diba? O, kaya yung taong bayan tuloy, lumalayo yung loob. Diba sa kanila? Yung mga taong nag-aakusa kay BP Sara, kaya hindi sila pinaniniwalaan. Kaya habang tumatagal sa ginagawa nilang yan, yung mga tao is mas lalong kumakampi kay BP Sara at sa mga Duterte. Diba? Mantakin mo 125 million sa daan-daang bilyon, kumparahin mo. Ang layo ng kumpara. Diba? Kahit sabihin mong ginastos si BP Sara yung 125 million, eh paano yung daan-daang bilyon na problema? Na hindi naman siya yung gumastos. Bakit hindi maimbestigahan? Tapos 125 million, gusto niyo pa-impeach? Mariosep. Daan-daang bilyon po. Ang gusto nilang wag nating makita. Sa itsura niyan, daan-daang bilyon na ibigay nyo na lang sa akin yan. Natuwa pa ako. Diversion pala lang itong mga Duterte. Lahat po ng mga investigasyon nakatutok sa Duterte. Ang tanong, iimbestigahan nyo ba itong mga na-flag down ng COA ngayon? Matindi po ito. No? May nilabas ang COA, ha? Okay lang po sana, ha? Pati pati po yung DBP tsaka Land Bank. Alam nyo po, pinasosoli po. Pero ang kinuha po pala sa ayan po, ang kinuha po ng DOF sa pangunguna po nito ni Ralph Recto, no? Dito po sa nananahimik na Philippine Deposit Insurance Corporation, mas malaki pa po pala. Mas malaki pa po sa kinuha sa PhilHealth. Angal tayo ng angal sa PhilHealth. Nasaan yung pera ng PhilHealth? PhilHealth. Yan ang problema eh. Kapag nagkaroon tayo ng problema dito sa bansa natin, nagkaroon tayo ng, wag naman sana, no, knock on wood, nagkaroon tayo ng pandemic. Paano kaya yung mga taong bayan na aasa, 'di ba? Na meron tayong pondo, yung mga tulong doon kinukuha, paano kaya tayo? 'Di ba? Paano kaya 'yon? Wala na tayong paghuhugutan. Eh di ibabalot na lang tayo sa banig. 'Di ba? Kaya nagpapasalamat tayo na nung panahon ng pandemic ay ang presidente si Rodrigo Duterte, si FPRRD. Dahil talagang ginawa lahat ni FPRRD. Kaya nga sinabi ni FPRRD noon na kahit mabaon tayo sa utang, ang importante makaahon tayo lahat. Ang ganda ng punto ni FPRRD noon dahil alam niya walang trabaho lahat ng tao noon. Bigay siya ng bigay ng ayuda sa mga tao, ng pera. May hinuhugot tayo. Ngayon, kung magkaroon ngayon, saan tayo huhugot? Wala na. 'Di ba? Malamang ko magwala na yung mga tao, syempre walang trabaho Walang makain. Tapos wala man lang nagbibigay ng tulong. Hindi naman pwedeng bigyan mo ng 3 sardinas, 5 noodles, 5 kilong bigas, tapos pagkasyahin nyo na lang yan sa loob ng 3 buwan. 'Di ba? 60 billion po ang nakuha sa PhilHealth. Dito po, kapit po kayo, 117 billion. 117 billion. Isang taon lang po to. Ngayon taon lang lahat. Tinodo na po lahat. Grabe.
Ha? Tinodo Ano ba na po lahat ito. Parang ubusan na tayo ng pondo. 117 billion. Nakita niyo po, 60 billion sa Oh. 60 billion po sa mula sa PhilHealth. 117 billion po mula sa PDIC. Naku, Daan-daang billion po yung pinagbentahan ng ginto. Ngayon din pong taon na to. daan-daang bilyon may pinagbentahan ng ginto. Ano ba yan? Ang dami na natin pera. Ibinenta natin yung perinibitize natin yung operation ng NAIA. No? Daang bilyon din yan. Hindi po pwedeng Sarap talaga maging politiko, no? Kaya tuloy ang dami-daming gustong kumandidato ng politiko, kahit bobo kumakandidato. Kahit tanga kumakandidato, kahit walang alam sa buhay kumakandidato. Kahit mangmang kumakandidato. Diba, wag na tayo magpaikot-ikot. Kaya yung iba talagang ganun eh. Masarap dyan eh. Diba? Kasi bihira mo lang talaga makikita sa isang kandidato, isang politiko, yung meron talagang paninindigan at may pagmamahal sa taong bayan. Ang karamihan talaga, yung iba, siyempre alam mo na. Yung tipong kakandidato ko, barong-barong yung bahay ko, pag ako nanalo, bukas mansyon na bahay ko. Parang ganun. Pero maswerte tayo pag nakakita tayo ng politiko o kumakandidato na talagang pantay talaga sa taong bayan, na talagang kahit ganito lang kasimple ang buhay ko, importante makapaglingkod ako sa taong bayan, pero napakahirap noon. Siya pa yung lumalabas na masama doon sa iba na ayaw nung gagawin niyang kabutihan sa taong bayan, di ba? walang binayad yan. Oh. No? Binenta rin nga natin ngayong taon. Ngayong taon po natin binenta rin yung Star City. Tsaka yung mga saan po napunta lahat? Binenta na yung Star City. So, sino nakabili ng Star City ngayon? Aba, ano ba Star City? Yung nasa, nasa Pasay? Yung ba yun? Aba, ano na nangyayari ngayon? Nagkakabentahan na tayo, baka bukas makalawa, hindi na tayo may-ari ng Pilipinas. Yung mga hinayo pa kayo, Ralph Recto, magpaliwanag kayo. Kaya ako parang gusto ko na talagang magsimula mag-ipon, tapos gusto ko na tumira sa ibang bansa. Parang ayoko na rito sa Pilipinas, ang gulo. Pag si VP Sara hindi naging presidente sa susunod talaga, ayoko na tumira sa Pilipinas. Oo. Nagpaplano na ako ng ganun. Oo, ako. Saan nyo po pinagdadala yan? Napakarami. Napakarami po na pera ngayong taon. Oh. 170 sa PDIC. Billion, 117. Tapos busy kayo sa ka-imbestiga sa wala pa pong 1 billion yung mga pinag-uusapan natin. DepEd at saka confidential pa sa DepEd at dito kay VP Sara sa OBP. Nakatutok tayo lahat habang sige, siguro Parang wala tayong kaalam-alam, grabe no? po ang ginagawa tayong katatawanan nitong mga to. Siguro sabi, yan, sige, magalit kayo dyan sa mga walang hiyang mga congressman na yan. Magalit kayo dyan na winawalang yan. Tinatawag na pusit yung inyong idol. Magalit kayo dyan dahil pinagbibintangan na naman si Rodrigo na putya, diversion na diversion. So parang anong nangyayari yung mga nasa kongreso ang kunwari yung parang sige, hayaan mo silang mag-anuhan diyan. Maging busy sila diyan sa kongreso habang tayo nagbabawas dito. Habang tayo nagkakatkong parang ganun. Ayun, nadinig lang natin Parang nag-isakripisyo yung mga congressman na umuupa kay VP Sara. Parang naging biktima din yung mga quadcom. Wala pa po to sa mga tinatanong natin. No, bago na naman po tong tuklas. Ilan pa pong daang bilyon na matutuklasan namin na hindi nyo nire-report. Anak ng tinapay, galit na kami sa mga congressman na inuusig si VP Sara. Ayan. Yung pala, habang nagagalit kami sa congressman, kawawa pa. Tayo todo galit natin sa congressman sa ginagawa nila kay VP Sara, pero meron pa pala tayong dapat ikagalit dun sa mga congress, bukod dun sa mga congressman. Nabubulol na tuloy ako. Di ba?
Meron pa tayong dapat talagang ikagalit. Nako. Pati congressman sa inyo. Parang nagsasaper No? mga congressman. Ginawa ninyong pinademo, hindi, galit pa rin po ako sa mga congressman, ha? Wag po, kaya lang may mas malalaking demonyo pa pala na hindi tayo nagagalit. Nako. Kadaming demonyo. Habang tayo po ay tanggol ng tanggol dito sa kay BP Sara at kay Tatay Digong dito po sa Quadcom at saka dito sa mga taga-HOR, eh tuloy-tuloy pala sa pagkuha ng pera tong mga grabe po tong gobyerno na to. Kinakailangan na namin ng paliwanag. Ayan, sa dyan mga sila nakikinig kulang po, sa paliwanag. yung mga inyo pong yung mga sa retired general, nakikita natin na marami rin tayo natuklasan doon sa ginawa sa budget. Aba, eto po, labas po to sa budget ng Pilipinas. Pera na yan na naipon ng PhilHealth. Yes. Kinuha pa. Ito naman po, mga depositor. Oo, kawawa naman Mga yung pera po sa depositor ng bangko. Oo. Paano po pag may nagsarang bangko? Wala na. Tiway Kinuha na nyo lang. na pala yung mga PDIC. Wala na po kami masabi kundi Wala na, grabe ayoko na na lang. mag-ipon sa bangko. Saan nyo dinadala lahat ng pera na yan? Nung huling bagyo po, alam nyo kung ano sabi? Wala na raw pera. O wala ng pera. Lahat nagde-justify na naubos daw yung pera, naubos ang pera. Tapos matutuklasan namin ngayon, wala kayong pambigay. Sa mga binabagyo, binabaha. Bigla namin matutuklasan ngayon na yung Bukas makalawa, wala ng pera yung Pilipinas. Kawawa na tayo lahat. Tayo na siguro ang pinakalugmok na bansa sa buong mundo. Mamamalimos na lang tayo sa kalsada lahat. yung deposito sa bangko ng mga depositor, na member PDIC. Naririnig natin yan eh. Wala kang kakaba-kaba. Kasi pag nagdeposito ka, yung dineposito mo ay naka-insured sa PDIC. Oo. Member PDIC. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunayan ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.